ang sobrang pasahero ng barko nang maglayag ito papuntang Maynila. Pero matapos ang trahedya, lumabas sa investigasyon ng Interagency Task Force na mahigit 4,000 katao ang sakay ng barko. Sobra-sobra na mahigit 2,700 sa nakatala. Paliwanag daw itong paglabag sa batas. Tinatawag natin disaster preparedness. Yan. Paano mo ipapractice yung 4,000 na tao? Halos nga daw hindi sila makakilos, di ba? Paano magiging sapat yung mga life-saving equipments nung panahon? Sasabi mo, punta ka sa lifeboat station number 1, lifeboat station number 2. Baka ibang tao doon natutulog na sa loob ng lifeboat eh. Aminadong Coast Guard sa naging pagkukulang sa kanilang hanay nung mga panahong iyon. Pero mayroong nanagot dyan ng mga Coast Guard personnel nakasuhan dahil nga doon sa negligence doon sa pagbibilang ng pasahero. Ayon sa Bureau of Marine Inquiry o BMI, hindi overloaded ang MV Doña Paz. Iba yung excess yung pasahero mo at iba yung overloaded yung barko. Okay, maaaring ang capacity mo sa pasahero, halimbawa, 1.5 lang, pero kahit saksakan mo yun ng 5,000, yung barko, kaya niya pa rin. Pag samasamahin bang ng cargo, at siguro yung pasahero, overloaded yung barko. Sa kaso ng Sulpicio Line, excess yung passengers niya. Nakuha mo, pero hindi siya overloaded. Wala raw kinalaman sa banggaan ng sobrang bilang ng mga pasahero dahil nanatiling matatag ang MV Doña Paz habang naglalayag. Sa huli, walang ipinato na parusa ang BMI sa MV Doña Paz na pag-aari ng Sulpicio Lines, habang 6,200 piso naman ang inirekomendang multa sa MT Vector. Sa baba ng multa, di raw nakapagtatakang marami ang malakas ang loob na lumabag sa batas. The penalty is of course a little bit higher now. Ang problema, we are very lenient. The guilty parties go scot-free. And we even let them again operate or do it again. Absuelto man sa BMI, inutusan ng Interagency Task Force ang Sulpicio Lines na magbayad ng 30,000 pisong danyos para sa bawat pasaherong nasawi. Pinasagot din sa Sulpicio ang gastusin sa ospital ng mga nakaligtas. 70,000 piso ang natanggap ng pamilya ni Gilbert para sa nasawing ina at 2 kapatid. Para sa akin, maliit na halaga lang yun eh. Sa 3 buhay, maliit na bagay yan. 25,000 piso naman ang nakuha ni Puyok matapos magsampa ng kaso laban sa Sulpicio Lines. Kiusap yung attorney ng Sulpicio Line na huwag na natin ituloy yung kaso, ayusin na lang natin ito. Kaya naisipan kong isampan lang yung kaso para mapansin. Hindi lahat ng biktima tinanggap ang tulong mula sa Sulpicio. May kapalit daw kasi ito. Bago ka bigyan ng Sulpicio nung sinasabing 30,000, kailangan pipirma ka ng dokumento. Pero ang sinasabi nung dokumento na yun, release and quit claim, pinapatawad namin ang Sulpicio. Pinapatawad namin lahat ng tao na may kasalanan sa pangyayaring ito, whether yung pangalan niya nasa dokumento o wala sa dokumento. Sa investigasyon ng Senado noong April 1989, tinatayang nasa 100 milyong piso ang binayaran ng Sulpicio Lines para sa mahigit 3,200 biktima. Wala namang nakuwang tulong pinansyal mula sa pamunuan ng MT Vector ang mga pasaherong nasawi. Because it is the lookout of Sulpicio Lines Incorporated. We helped, assisted our crew, and we have assisted and helped all of them. Giving them the necessary benefits, compensation that they deserve. Sa gitna ng turuan sa pagitan ng Sulpicio Lines at Vector Shipping Corporation, tinuturo ring responsable sa trahedya ang Caltex. Responsibilidad daw ng Caltex na siguruhing maayos, ligtas at sumusunod sa batas ang barkong magbabiyahe ng kanilang mga produktong petrolyo. Out of 4,000
identified victims, only 24 survived. And the reason for that is the gasoline, the petroleum carried by Vector. Flame on the water will spread faster than a person can swim. And that's why there were very few survivors. Susunod sa Case Unclosed. Sino ang maghuhusga netong kasong ito? 20 years, hindi pa kami nakakatungtong sa korte. Baka ilatag yung aming ebidensya. Nagsampa mga kaanak ng mga biktima ng class suit laban sa Caltex, Vector Shipping Corporation at Sulpicio Lines noong 1988 sa korte sa Louisiana sa Amerika. Kasi tiga doon ang Caltex. Ang sabi ng Caltex, hindi nyo kami dapat dinidemanda sa Amerika kasi itong masamang pangyayari na ito, itong trahedya na ito, nangyari sa Pilipinas. Ang punto naman namin sa kanila, kayo, dayuhan kayo, naghahanap buhay kayo sa bansa namin. Kumikita kayo dito. Bakit namin kayo hindi pwedeng kasuhan sa bansa nyo? Sa loob na mahigit 2 dekada, nagpabalik-balik lang ang kaso sa mga korte ng Amerika at Pilipinas. Pero ang pinag-uusapan ay jurisdiction pa lang. Ang ibig sabihin, sino ang maghuhusga netong kasong ito? Pilipinas ba or US? Yun na nga, 20 years, hindi pa kami nakakatungtong sa korte. Baka ilatag yung aming ebidensya. Tulad ng Doña Paz, tila nalubog na rin daw ang dapat na kinahinatnan ng kaso. Sa kabila nito, patuloy raw na aasa si Jose Cabrido, isa sa mga nakaligtas sa trahedya, na makakamtan nila ang hustisya. Parang masakit din sa akin. Kasi yung iba na natulungan, ako walay. Kaya sabi ko sana kako, manalo kami ng kaso. Hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas tungkol sa jurisdiction. Dito nakadepende kung uusad ang kaso sa Korte ng Louisiana. Tumanggi magbigay ng pahayag ang Caltex tungkol sa itinatakbo ng kaso laban sa kanila dahil pending pa raw ito sa Korte. Pero paglilinaw nila sa hiwalay na kasong isinampa nila laban sa Sulpicio Lines hinggil sa trahedya, inabsuelto ng Korte Suprema ang Caltex mula sa anumang pananagutan. Ang naganap na trahedya sa MV Doña Paz noong 1987, nasundan pa ng 3 malalaking aksidente sa dagat ng mga barko ng Sulpicio Lines. Pinakahuli na ang MV Princess of the Stars na kumitil sa buhay ng mahigit 300 pasahero. Aminadong Maritime Industry Authority o Marina na madalas nauwi lang sa wala ang mga investigasyon ng Board of Marine Inquiry. Ang nakikita nilang solusyon, yung ating Philippine Marine Act of 2009. Dito, gumagawa tayo ng separate agency that will investigate maritime accidents. Kasi nga ngayon, Marina, Coast Guard, kami nag-iimbestiga sa sarili namin Sasabihin ba namin na kasalanan namin? Ngayong panahon ng Kapaskuhan, muli na namang dadagsa sa mga barko ang marami sa ating mga kababayan. Naway tuluyan ng maghigpit ang mga kinauukulan sa pagpatupad ng mga batas upang di na muling mauwi sa pagluluksa ang dapat ay maligayang pag-uwi sa ating mga mahal sa buhay. Agad sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio, ang mga tanong ng kahapon. Sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed. Nasaksihan mo ang mga